Ito maraming aangal dito. Gustong mangyari ng isang butihing congressman ng Agusan del Sur, si Mr. Barbers, ay dapat patawan daw ng buwis ang mga content creator. So, maraming angal dito mga kaibigan, lalong-lalo na sa mga malalaking content creator. Dahil kung alam niyo, may tax po ang bawat social media platform. YouTube, 5% mo ang tax niyan, ang binabawas sa inyong sweldo. Depende po yan sa bracket ng sweldo niyo. Sa 100 ay $100, ang tax yan ay 5%, $5. So sa Facebook platform din po ay may tax din po. Lahat po yan ng gumagamit ng social media platform, yung mga monetize, yung sumasahod, lahat po yan ay may tax. So bakit sa atin, sa Pilipinas, ay lahat na lang ng kilos ay dapat patawan ng buwis? Bakit ganon ang ating mga mahal na pinuno o nakaupo sa gobyerno? Dahil ang taong bayan po ay nagluklok sa kanila. Para saan ba ang buwis ng mga content creator? Ang gusto niyo mangyari ng patawan ng buwis ang bawat content creator. Mahirap yan. Maraming angal riyan. Dahil unang-una, hindi niyo pinaghirapan yan. Saan mapupunta ang buwis ng bawat content creator kung ito ay may sa batas? Kasi gustong mangyari ni butihing na congressman ng Surigao del Sur, si Mr. Robert Barbers, ay patawan ng buwis ng bawat content creator, yung mga kumikita. So, mahirap mga kaibigan. Dahil lahat ng mga nakikita ng mga congressman, dahil sila nagpapatupad ng batas, ay dapat lahat ng kagustuhan nila mangyari. Napakagulo ang ating sistema dyan sa atin kumpara sa iba. Dahil sila rin naman ang naglulustay ng pera ng taong bayan. Kinukuha yung tax sa mga mahirap, sa mga nagtatrabaho. Sila, nagkakamal lang ng pera. So, kayo ba? Payag ba kayo na mapatawan ng buwis ang inyong kinikita sa Facebook, TikTok, o sa YouTube, kung ano pang social media platform na kumikita kayo? Siguro hindi. Dahil unang-una, may tax ang bawat social media platform. May tax po yan. May pinapataw ang tax ng YouTube, ng Facebook, ng TikTok. Ewan ko lang kasi hindi pa ako sumasahod sa TikTok at sa Facebook. Sa YouTube lang, magkano lang ang sinasahod ko? $100 ay $5. Pag kumita ako ng $100, ang tax po niya na $5 ang binabawas ng YouTube, ng internal revenue. So, yan ang mahirap sa atin dahil si Robert Barbers, butihing congressman ng Surigao del Sur, ay gusto niya ipanikala o gusto niya kausapin ng BIR na patawan ng tax ang mga content creator. Lahat ng kumikita ay dapat may tax daw. So, napakahirap yan eh. Kunting kimbot lang, tax kagad. Kayo naman, ang lalaki ng mga sweldo nyo, ang laki ng kinikita nyo sa mga era nyo, sa taong bayan, na hindi naman na ipapatupad. Saan dadalhin? Saan ibibigay yung tax ng bawat content creator? Kung ito man ay may sa batas, mapupunta lang sa mga bulsa ng mga nakaupo sa gobyerno. Pinaglalaroan lang nila ang pera ng taong bayan. Hindi naman yan na ibibigay sa mga mahihirap. Pili lang din ang nabibigyan. Pag gusto ka, iyon. Kasi tinan mo ngayon darating na halalan sa Mayo. Ang ginagasto sila ay siguro naman hindi nila pera yan, sariling pera yan. Galing sa bulsa ng kaban ng Pilipinas yan. Yan ang katotohanan. Vote buying. Binibili nila ang boto ng bawat mahihirap na Pilipino. Dahil kumakagat din ang mahihirap na Pilipino dahil sa pera, ay kailangan ibenta ang boto mo. Ngayon, saan ba kayo makakakita ng probinsya na walang vote buying? Ituro niyo kung saan. Halos lahat ng probinsya, kahit sa Metro Manila, meron din yan.
Marami yan. Laganap lang. Pero hindi nyo lang pinapansin. Dahil ang ginagastos nyo kasi ang pera ng gobyerno. Pera galing sa tax namin. Hindi sa inyo kasi nagkakamal lang kayo ng pera. Medyo naman mag-isip kayo kung ano ikakaganda ng Pilipinas. Hindi lang sa mga nakaupo ang nagkakamal ng pera. Paano naman ang may hirap? Kaming may hirap. Wala. Lahat na lang ng kilos na may hirap ay lugmok pa rin. So siguro maraming content creator na talagang hindi papayag. Kasi nadala na yan na naimbitahan ng mga content creator sa Congress o sa Senado na natalakay na yung bawat content nila. So siguro naman mga kaibigan, sa malalaking content creator, hindi naman siguro papayag na mapatawan ng tax. Dahil may tax yan Bawat social media platform ay binabawas ng tax. Ngayon, sa Pilipinas na naman, gusto nila ipanukala. Puro na lang tax, puro na lang pera ang nasa isip ng mga nakaupo sa gobyerno. Bakit ganon sa atin? Hindi pa ba sila sapat sa kinikita nila, sa nakukuha nila, nakukulikta nila? Bakit? Madadala niyo ba sa hukay ang lahat ng investment niyo? Lahat ng kinikita niyo? Lahat na nabubulsa niyo? Hindi rin Ang katanungan ko lang yan Kung madadala niyo ba sa hukay yan? Pag pumanaw na kayo? Hindi. Mas maganda yun na sa middle class ka lang. Kumakain ka na 3 beses sa isang araw, hindi ka naman masyadong mayaman, tama lang. Pero sa atin, mga nakaupo sa gobyerno talaga, ang dami mga korap. Kung iyan ang mawawala sa Pilipinas, mayaman ang Pilipinas, pero aywan ko ba, masyadong korap ang mga nakaupo.